kitang-kita naman natin yung pagmamaniobra ni Senator Lacson. Mayroong lumabas na testigo, yung si Master Sergeant Orly Gutesa ba yun? Gutesa. Ayun, oo. Kita nyo naman ng focus. Eto ang nakakatawa. Yung nagmumukhang kengkoy kasi yun ang bubutasan nyo. Naging sinumpaang salaysay na ngayon. Sa Senado pa, meron pa bang titibay na yun ay pinanindigan mo sa harap ng Blue Ribbon Committee? Yung pinanumpaan mo naman ay yung COMSEC. Yung Committee Secretary na sa ilalim ng batas ay may kapangyarihan din na mag-administer ng oath. So what's your problem, baby? Yung Senate President natin at sa kaniping, ayaw nilang mapupunta sa House yung usapin. Bakit? Pag sa House, aakyat yan, pupunta kay Representative Saldico, pupunta kay dating Speaker. Ayaw nila yon. Ibig mo sabihin, kahit nanumpa ka sa Senado dahil hindi ka nakapanumpa sa Notary Public, baliwala yung sinabi mo. May insulto sa iyo yung Senado. Kayo naman kasi, please, alam nyo, ako hindi nagtap sa bar, pero pinag-aralan ko naman po yung batas. Pakilaliman po ang pag-unawa ninyo sa batas. Para hindi kayo nagmumukhang kengko. Anyway, Oto may nagsalita na. Yung pinakahihintay natin. Alam nyo, sa kabila ng takipan at kitang-kita naman natin yung pagmamaniobra ni Senator Lacson para protektahan yung mga miyembro ng House. Kita nyo naman ang focus ni Attorney Juan Bol, yung Senate President natin, at sa kaniping Boy Tago Lacson. Diba? Ay puro yung mga kapwa nila senador o dating senador, ayaw nilang mapupunta sa House yung usapin. Bakit? Pag sa House, aakyat yan, pupunta kay Representative Saldico, pupunta kay dating Speaker. Ayaw nila yon. Ngunit, ayan mayroong lumabas na testigo, yung si Master Sergeant Orly Gutesa ba yun? Gutesa ba? Gutesa. Ayun, oo. Na nagsabing siya ay nag-deliver mismo ng male-maletang pera kay Saldico at kay Martin Romualdez. Ito ang nakakatawa. Sabi nila, di ba may affidavit yung tao. Sabi nila, tinatanggi daw noong notaryo na ninotaryohan niya. Okay, hindi ko na justify kasi may ibang nagsasabing baka tinakot, etc. Pagpalagay na natin, assuming without conceding, hindi nga notarize yung document. Sabihin na natin, okay, ano ba ang purpose ng pagnonotaryo? Ang pagnonotaryo po, according sa ating notarial law, ay para sumpaan, mali yung gamit ko, panumpaan yung isang dokumento sa harap ng notary public na nagsasabing yung taong yon ay humarap sa akin. Nalaman ko sa taong yon kung na itong mga salaysay na ito ay galing sa kanya, yung mga nasa loob nung sinumpaang salaysay. Na yung mga sasama, yung kasama doon sa sinumpaang salaysay ay siya nga ang may gawa, yun ay voluntaryo, yun ay nauunawaan niya at handa niyang panumpaan. Yun lamang. Okay, pagpalagay na natin, may problema sa notarization. Ano bang ginawa noong testigo? Hindi ba pumunta sa harap ng Blue Ribbon Committee? Anong ginawa nung tinawag siya bilang testigo ni Senator Marcoleta? Nanumpa siya ron. Nag-oath. Sinabi niya na lahat nung kanyang nasa affidavit ay totoo. Binasa niya to put it into the records of the Blue Ribbon Committee. Tinanong siya ng mga senador. Okay, ang ibig bang sabihin ng mga bumubutas dito sa salaysay nitong Master Sergeant na ito, mas matibay ang notary public kesa sa panunumpa sa Senado?
Ibig mo sabihin, kahit nanumpa ka sa Senado dahil hindi ka nakapanumpa sa notary public, ay baliwala yung sinabi mo. Abay, may insulto sa iyo yung Senado. Hindi. Kasi mataas ang Senado. Mas mataas. Senado yun. Opo. At kung ang purpose ng sinumpa ang salaysay before a notary public ay number 1, para ma-determine, mapag-alaman ng notaryo na yun nga yung tao kasi hihinga ng ID yun. Opo. Okay. Number 2, para nga malaman na yun ay kanyang salaysay. Number 3, yung salaysay na yun ay voluntaryo niyang ginawa, kusang loob. Number 4, na yun ay katotohanan. Number 5, na yung nasasaad sa sinumpaang salaysay ay kanyang nauunawaan at pinaninindigan. Hindi ba nangyari na rin yun nung humarap siya sa Senado? So, anong problema ng mga ibang abogado rito? Kasi naman po, hindi sa nang insulto ko ng ibang abogado, pakilaliman po ang pag-unawa ninyo sa batas. Para hindi kayo nagmumukhang kengkoy. Lalo na isang abogado dyan na nagmukhang kengkoy sa harap ng Supreme Court, ay ang habit nito, hobby yata niya yun na magmukhang kengkoy siya. Oo, parang masayang-masaya siya. Pag nagmukhang kengkoy niya, alam niyo na yun. At saka hindi ko maintindihan ito meron siyang account sa X, sa Twitter. Binlock niya ako. Pero, tira siya ng tira sa akin. Bakit ka ba obsessed sa akin? May gusto ka sa akin, ano? Oh, yeah. Kaya ang hirap pag malakas ang sensitive. Halos lahat yata ng tweet niya, Binabanggit ako. Hindi ko na nga siya binabanggit, Kasi, non-entity naman siya, Nagpapa-importante, banggit ng banggit sa akin, huwag ka naman masyadong ma-obsess sa akin. Pambihira naman. Ang dami ng mga abogado niyang mas magandang lalaki sa akin. Katulad ni Larry Gadon. Di ba? Mas magandang lalaki sa akin. Sige ko paghilinan. Mas magandang lalaki sa akin. Bakit pa ako Panyero? Ikaw naman, nagmumukhang kengkoy kasi yun ang bubutasan nyo. Naging sinumpa ang salaysay na ngayon. Sa Senado pa, meron pa bang titibay na yun ay pinanindigan mo sa harap ng Blue Ribbon Committee? Yung pinanumpaan mo naman yung COMSEC, yung Committee Secretary na sa ilalim ng batas ay may kapangyarihan din na mag-administer ng oath. So what's your problem, baby? Kayo naman kasi, please, alam nyo, ako hindi nag-top sa bar, pero pinag-aralan ko naman po yung batas. At sabi nga po nila, alamin nyo yung reason for the law para malaman nyo kung bakit may batas at kung anong applicable. Okay. Alam nyo, sinabi sa akin yan nung aking professor. He was a great man. Si former presiding justice ng Court of Appeals at dean ng Ateneo College of Law, si Pompeo Diaz. Sabi niya, he who knows the law but knows not the reason for the law knows not the law at all. Yung nakakaalam ng batas ngunit hindi niya alam kung ano yung dahilan kung bakit ginawa yung batas na yon ay hindi nakakaalam ng batas. Okay, ipapaliwanag ko yan.